Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga minamahal na kapatid magulang. Papuri pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng biyaya na kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin, at isa na sa biyaya na kung saan hindi natin maikakaila na ating tinatamasa sa mga panahon na ito ay ang bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon makapagsagawa ng mga ibada sa loob ng buwan ng Ramadan. Sapagkat katulad ng sinasabi natin lagi, maraming tao ang naghahangad na makarating sa buwan ng ito nang at least makagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sila ay hindi napagbigyan ni Allah sa kanilang mga hiling at itinakda ni Allah na wakasan ng kanilang mga buhay. Subalit ito ay khairan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ng mga plano na ito. Subalit ang gusto kong i-emphasize dito na nandito ka ngayon sa buwan ng Ramadan, samantalahin mo ang mga oras na ito. Alhamdulillah, alhamdulillah, katulad ng sinasabi ko mga minamahal na kapatid magulang, sinubukan ko man na magkaroon tayo ng daily lecture about sa topic natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang modelo. Subalit mayroong mga gap na araw na hindi tayo nakakapag-upload sapagkat tayo ay uma-attend din sa mga program dito sa Malaysia, at meron tayong mga community na pinupuntahan kaya may mga araw na nagmimintis tayo. Subalit alhamdulillah, yun naman ay reasonable at alhamdulillah ngayon ay actually umaga. Sinubukan ko na mag-record ng umaga kasi mamayang iftar na naman ay meron tayong gagawin. Kaya at least insyaAllah mapunan natin yung mga paksa na ating tatalakayin. Okay? Hindi na natin papahabain pa. Alam natin ang ating paksa ngayon, katulad ng nakikita natin sa caption, compassionate to family. Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang katangian ay siya ay ang compassionate, para bang siya ang mapagmahal, mapag-aruga sa kanyang pamilya. Bakit ko ito sinasabi mga minamahal na kapatid magulang, or bakit napakahalaga ng paksa na ito? Sapagkat ang pagiging mabait or ang pagiging mapagmahal, hindi lang yan nakikita sa kapag maraming tao ang nakikita. I mean sa public. Sapagkat may tao kang nakikita, Masya Allah, Allahumma barik, sa publiko, mapagbigay, sa publiko, I mean talagang inaaruga niyang sangguniang tao. Talaga namang napakabait kumbaga, kung magsalita ay mabulaklak pagdating sa ibang tao. So balik pagpasok na sa loob ng tahanan, doon na nagsisimula ang problema. Doon na nagsisimula ang mga hindi kalugod-lugod na gawain na ginagawa niya sa kanyang pamilya. Okay? Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mainam sa inyo ay ang mainam sa inyong pamilya. At ako, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita, ako ang pinakamainam sa pamilya. Ang konteksto ng hadith na ito, mga minamahal na kapatid magulang, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong khair, ang mainam na tao, okay, ay ang tao na kung saan mainam din sa kanyang pamilya. Sapagkat noong unang panahon, nakikita, or kahit at the same time pa rin naman, ngayon sa panahon natin, nakikita natin yung mga tao na mabuti kapag sila ay influential, sila ay Masya Allah, ganito, ganyan. Nakikita natin sila sa publiko. Pero pag dumating na sa loob ng kanilang pamilya, sila ay nagkakasala dito at nawawala ang pagiging mahinahon nila, or let's say pagiging mabuti nila sa loob ng kanilang pamilya. Okay? Pero binanggit mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, ang isang tao na mainam ay ang mainam sa kanilang pamilya. Kaya isa ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi na dapat natin itong tingnan sa ating mga sarili. Huwag niyong titingnan sa ibang tao. Huwag mong tingnan sa ibang tao na kung saan, ayan si brother, publiko mabait yan, ayan si sister, ganito. Hindi. Simulan natin sa ating sarili. May mga pagkakataon na tayo ay nawawala sa landas na kung saan ang kabaitan, pagmamahal, okay, sa ating pamilya,
Pero sa oras na malaman natin na nawawala tayo sa landas na ito, agaran natin itama ang ating mga sarili at tumahak tayo sa landas bilang isang modelo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pangalawang punto natin dito, ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ibig sabihin, sila ay pakitunguhan ninyo ng may kabutihan. Okay? Wa'ashiruhunna, ang hunna, ibig sabihin dito specifically, tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito ay ang mga kababaihan. Okay? Ang mga kababaihan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pakitunguhan ninyo ang mga kababaihan ng merong kabutihan. Okay, subhanallah. Ito ay nagpapakita ng sa loob ng pamilya or kahit sa labas pa man sa society na pakitunguhan at bigyan natin ng magandang pakikitungo ang mga kababaihan. Dahil isa to, kaya nga sa atin sa Islam tinuturo sa atin na ang kababaihan sila ay ang prinsesa natin. Ang kababaihan ay prinsesa natin, kaya sila ay pakitunguhan natin ng mainam, mga minamahal na kapatid magulang. Pagdating sa salita, alam natin, emotional ang mga babae. Matuto tayo na kung saan kapag kakausapin natin sila, yung mga asawa natin, pakitunguhan natin sila ng pinakamagagandang salita sapagkat sa madalas na pagkakataon, konting pagtatalo, nasisigawan or nasasabihan ng hindi maganda. Hindi, inutusan tayo ni Allah sa mga kababaihan na wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sila ay pakitunguhan ninyo ng ma'ruf, ng kabutihan. Okay? Kaya mga minamahal na kapatid magulang, ay responsibilidad natin ito sa mga kababaihan. Okay? Kasunod nun, naman ang punto ko dito ay kaawaan natin ng mga kabataan. Ibig sabihin ko yung mga bata. Okay? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham, la yurham. Sino man ika ang hindi maawa sa mga tao, okay, sa mga bata or kahit sa katandaan, sila yurham, hindi sila kakaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito last na punto ko dito na kung saan ang magkaroon tayo ng kabaitan, hindi lang ba sa kabaitan actually, pagsunod sa ating mga magulang. Okay, sapagkat pakinggan nyo itong ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ito, lahat ng mga verses, ayah or hadith na sinasabi ko dito, ito ay according sa kung papaano sa kung ang pagsasabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon nila. Okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay specifically sa mga magulang natin. Okay? At kahit sa mga katandaan na rin. Sinabi ni Allah, si Allah ay utos sa atin na kung saan huwag tayong sumamba, okay, maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ng pagbabawal ni Allah sa pagsamba maliban sa Kanya, isinunod niya doon yung wabil walidayni ihsana. Isinunod niya doon na maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Ang pagsunod, ang ihsan, hindi ito pagsunod na basta nasa harapan lang natin sila. Okay, as sinasabi natin dito, kapag may inutos sila, ang mga magulang natin, sundin natin sila. Pag inutos ang ating mga magulang na kabutihan, sundin natin sila. Okay? Wala taqul lahumā uff. At kapag may inutos sila, for example, may mga bagay na hindi natin gusto na naiutos sila or nasasabi sila, wag natin sasabihin yung pagtanggi or para bang magdadabog tayo na hindi natin nagugustuhan yung kanilang mga sinasabi. Okay? Kaya mga minamahal na kapatid magulang, ito ay isa sa kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng sinabi natin ay dapat natin itong taglayin, okay? Kaya nga mga minamahal na kapatid magulang, to make the conclusion, ayokong pahabain masyado yung lecture natin, pero I emphasize na yung topic natin ngayon ay patungkol sa compassionate sa ating family. Maging mabuti, maging mapagmahal tayo sa loob ng ating pamilya. Okay? Ang bottom line ko dito, ang pinaka-line natin ngayon sa lecture na ito, kung ang relihiyon na Islam, hindi ka nito ginawang mabuti sa loob ng iyong tahanan, subhanallah, kailangan natin i-review ang ating mga sarili. Okay? Hindi ko alam kung paano sasabihin ng mabuti sa loob ng isang sentence, pero
kung ang Islam, if you are claiming na Muslim ka, alhamdulillah, practicing Muslim, sana ipakita mo ito sa loob ng iyong pamilya. Ipakita mo ito sa loob ng iyong tahanan. Huwag lang sa publiko, mga minamahal na kapatid magulang. Okay? Kaya, subhanallah, the greatest man in the history. Okay? Sa pinaka-greatest man in the history ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya mismo ang nag-apply ang pinakamabuti sa loob ng pamilya. Kaya mga minamahal na kapatid magulang, ating isabuhay ang katangian na ito. Okay? Yan lamang mga minamahal na kapatid magulang, isabuhay natin ito at huwag natin papalagpasin ang mga araw, minuto sa loob ng buwan ng Ramadan na wala tayong nagagawang kabutihan. Okay? And even ang pakikinig mo lang sa mga aya, sa lecture natin, sa mga hadith dito sa episode natin na ito, ikaw ay rewarded kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ikaw ay may intention in the first place na naghahangad ka ng kaalaman at naghahangad ka ng pagtaas ng iyong pananampalataya. Kaya biidhnillah subhanahu wa ta'ala, dalangin ko kay Allah na pangalagaan tayo at nawa ay manatili tayo naninindigan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dalangin ko na insyaAllah mapagtagumpayan natin muli ang mga susunod na araw ng pag-aayuno. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.